Tara, samahan niyo ako sa mga ganap ko bilang stay-at-home mom. Alas 8 na nga yan ng umaga at nagmamadali na nga akong magsaing kasi medyo na-late ako ng gising nung mga araw na Usually pag may pasok, gumigising talaga ako ng 6 or 6:30 kahit 11 to 12 pa yung pasok ng mga junakis ko. O diba, napaka-advance. Napaka-productive talaga ng araw ko every time na may pasok kasi bukod sa pag-aasikaso ko sa mga anak ko ay kailangan ko ding ligpitin yung mga kalat dito sa loob ng bahay. Tulad yan, tambak yung mga hugasin ko kaya naman ayan, paspas talaga ako dyan sa pag-iimis kasi nga wala na kaming gagamiting mga plato. O diba, nakakaloka. Sakto at gising na nga din itong mga junakis ko at nagpresenta na nga silang bumili ng kanilang gatas at Milo. O diba, so gustong gusto nila yan yung bumili sa tindahan kaya naman hinahayaan ko na lang. Nung makabili nga sila ay bumalik naman ako dito sa kusina para naman makapagluto na ng kanilang pagkain. Hotdog pala yung niluluto ko dyan so hindi ko alam kung ako lang ba yung gumagawa ng ganito. So bago ako magprito, ayan, nilalaga ko muna yung hotdog ng very light. Syempre multitasking tayong mga nanay kaya naman yung mga trabaho na pwedeng pagsabayin ako, ginagawa talaga natin yan. At syempre hindi pwedeng mawala ang pampagising ng ating buong katawan, ang humigop ng mainit na kape. O diba, sinong relate siya? Isa din to sa mga eksena ko every morning, ang pag-check ng kanilang mga gamit kasi minsan nakakalimutan talaga nilang sabihin na wala na pala yung lapis nila, ganon. Para hindi kami magahol sa oras, minsan ang ginagawa ko talaga ay nauuna na lang akong maligo tapos pinapakain ko sila. And then saka ko naman ihahanda yung kanilang mga babaunin. O diba, ang dami nating ganap. Isa nga to sa mga favorite kong gawin ang pag-aayos ng kanilang mga baon. Hindi ko alam kung bakit pero sobrang nag-e-enjoy talaga ako. Kayo ba? At hindi pa nga dyan nagtatapos dahil kailangan ko pa nga silang ayusan. So since grade 1 at kinder pa lang naman itong mga anak ko, kailangan na kailangan talaga nila ng tulong ko. At ito naman yung part na medyo natatagalan kami na may konting halong stress lang naman, Charis. Stress ako sa part na iniisip ko ano na naman kayang hairstyle ang gagawin ko sa buhok nila, ganun. In fairness, gustong gusto ko din talaga na inaayusan yung buhok nila at hindi lang yan dahil na-challenge naman talaga yung mga brain cells ko. Sobrang antok na nga yung asawa ko dyan kaya naman hindi na kami nagpahatid. Kaya naman ayan, for the lakad na ang mga person. On the next day na nga itong video na ito at ito naman yung mga kaganapan. O diba, tignan nyo naman yung loob ng bahay namin. Parang dinaanan ng bagyo. Inuna ko muna kasing maglaba ng mga araw na yan. Kaya ayan, hinayaan ko muna yung mga kalat-kalat dyan. Abay, hindi ko pa nga naililigpit yung mga una kong natiklop. At ayan, meron na namang second batch. Aminin nyo, minsan dinadalaw din talaga tayo ni Katam. O diba, sana all may dalaw. May mga araw na sobrang ganado tayo sa mga gawaing bahay at meron naman talagang araw na sobrang tinatamad tayo at syempre normal lang yon dahil napapagod din naman tayo. Ikaw ba naman gumawa ng mga paulit-ulit na routine? Nako, ewan ko na lang talaga. Anyways, nagligpit na nga ako dito sa aming kwarto, sala at minsan ginagawa ko ding sampayan. Huwag nyo na nga din mapansin yung bedsheet ko na lagi nyong nakikita sa aking mini vlogs. Baka naman isipin nyo hindi ako nagpapalit. Isang hakbang lang at dito naman ako sa aming mesa magliligpit. O diba, ito talaga yung kinagandahan kapag maliit lang yung bahay. Pero Diyos ko, kahit naman maliit ang bahay, minsan mahirap din talaga i-maintain yung kalinisan. Lalo na nga kapag meron tayong mga chikiti. Hinugasan ko na nga din tong mga pinagkainan namin nung tanghali at magrereklamo na nga sana ako kaso naisip ko wala naman talagang ibang kagawa na ito kundi ako lang. Dinamay ko na nga ding punasan itong mga gilid-gilid dahil sobrang daming talsik ng mga mantika. At syempre, konting is-is na nga din dito sa may lababo area. Hindi ko talaga yan kinakalimutan every time na maghuhugas ako ng mga plato. Huwag din natin kalimutan na ilabas yung mga basura natin tuwing gabi para naman hindi tayo dalawin ng mga ipis. At dahil may natitira pa nga akong energy nung mga time na yan, kaya ayan, lulubos-lubusin ko na. Ipagpapabukas ko na nga sana yung pagliligpit at pagtutupi ng mga damit na yan kaso naalala ko, ako pa din pala ang gagawa, o diba? Alam ko mga nasa brain cells nyo nakakatamad magtupi. Yes, mga kumari nakakatamad talaga. Pero dahil nanay tayo, wala tayong choice. O siya, hanggang dito na muna. See you in my next vlog.